Welcome to Invest Ed. Welcome sa InvestEd. So today, i-discuss natin yung top 3 bank stocks. Marami nagre-request sa atin, no? Marami nagtatanong din na so ano daw yung top bank stocks na para sa akin, no? Okay guys, disclaimer lang, no? So yung mababanggit natin dito ng mga companies, ito ay hindi ko recommendations. Ito ay based lamang sa akin, no? And sa analysis ko, no? So it's up to you pa rin, no? Kung ano yung pinaka-the best na stock. Okay, we are going to discuss it with no particular orders. Okay? So, okay guys, so kung ready na kayo, let's start and see you on the other side. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin. No? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-invest ko sa stock market. And ang kagandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat. Okay guys, no, kung bago ka pa lang sa channel ko, no. So itong nakikita nyo ngayon, ito ay ang aking screener no na ginawa ko, no. And binibigay ko ito sa mga subscribers natin dito na libre, no. So para magamit nyo rin at magkaroon din kayo ng idea kung paano ako nag-screen, naghahanap ng stocks. Okay? So kung gusto niyo makita to, kung gusto niyo makuha to, no, please panoorin ito hanggang dulo para magamit nyo rin tong stocks screener natin. Okay? Okay, so first, yung Metrobank. No? So nakikita natin dito, yung ating intrinsic value ngayon kay Metrobank ay nasa 46.04 pesos per share and margin of safety na 36.83. No? So, yung meaning nito margin of safety, no, sa mga hindi pa nakakaalam guys, ito yung ating buffer sa intrinsic value para makabili tayo ng sale sa company. Okay? And now, may ratings tayo kay Metrobank na hold. Okay? So nakikita natin dito yung kanyang moat ay nasa 8, yung management ratings natin sa kanya ay nasa 9, debt ratings natin sa kanya ay nasa 9 also, no? And nakikita din natin dito yung kanyang informations, no? Yung price information kay Metrobank. So nakikita natin dito yung 52-week high and 52-week low ng company and yung dividend yield ng company. And also nakikita natin dito yung free cash flow ng company for the past 5 years. Okay? Okay guys, no, kung titignan natin dito yung informations ni Metrobank. Okay? Yan. Okay, so currently ngayon dito sa ating bank stocks, no, currently nag-update si Metrobank. Okay? Okay, so tumako tayo sa kanyang free cash flow, no, for the past 5 years. So no, nakikita natin dito na from 2015 to 2018 talagang puro negative free cash flow ang company. And 2019 nagkaroon na ng positive free cash flow na sila, no? Okay, so let's see sa end of 2020, no, kung ano yung mangyayari sa kanilang free cash flow noon. I guess no, for more informations kay Metrobank, no. Kung gusto niyo makita yung year-to-year analyzations natin sa mga company or kay Metrobank, so nasa baba yung descriptions natin sa kanya or yan, nakikita niyo yung nagpa-pop up dyan sa taas. So i-click niyo na lang yan, no, kung gusto niyo makita yung analyzations natin kay Metrobank. And also, nakikita natin dito yung comparison na earnings per share versus free cash flow per share. Nakikita natin yung earnings per share ng company ay nasa 6.24 and yung free cash flow per share ay nasa 17.94 and yung free cash flow yield ng company ay nasa 39%, no? So nakikita natin na sobrang taas na kanyang free cash flow yield, no? Ayan, nasa 39. Okay, no, kung mapapansin natin yung moat analysis natin kay Metrobank, no, nakikita natin na yung kanyang earnings per share ay nasa 5% growth rate in 5 years. Cash from operating activities, kung napapansin nyo guys, so nakalagay ay NOM, no? Kasi yung 2015 nila na cash from operating activities ay nasa negative 28.9 billion pesos and now currently nasa 84.4 billion pesos positive na, no? So it is a turnaround company, no, itong si Metrobank. And yung kanyang net income naman over the past 5 years, yung growth rate niya ay nasa 9%, book value per share ay nasa 6%, no? So overall, yung ating moat rating sa kanya ay nasa 8. Okay?
Okay, and this is the return on invested capital ng company or ROIC, no? Nakikita natin dito in 2015 meron silang 8.79% ROIC, and fast forward to 2019 na nasa 7.26% ROIC. Okay? So let's compare ROIC to ROE ng company. Okay, so nakikita naman natin dito yung ROE ng company ay nasa 9.61% in 2015, and fast forward to 2019 nasa 9% na yung kanyang return on equity. And yung ratings natin sa kanya in terms of management ay nasa 9. Kasi in terms of debt to earnings ratio ng company, nakikita natin dito from 2015 na nasa 2.2 yung kanyang debt to earnings, and fast forward to 2019 na nasa 3.1 na yung kanyang debt to earnings, no? So nakikita natin dito na meron siyang debt to earnings in 2019 na 3.1, no? Ang ibig sabihin nitong debt to earnings, no, sa mga hindi pa nakakaalam, gaano katagal mababayaran ng company, okay, yung kanyang long-term debt gamit lamang yung kanyang net income. Okay? So, yung total score natin sa kanya in terms of moat management and debt ratings ay nasa 26, no? So, again guys, kung gusto niyo mapanood yung full analyzations natin sa company kay Metrobank, so nasa descriptions natin sa baba yung kanyang link. Okay? Okay, so yung susunod natin ay ang company AUB. Okay? So, nakikita natin dito yung kanyang informations, and yung kanyang intrinsic value ay nasa 86 pesos per share, and yung ating margin of safety ay nasa 68.8 pesos per share, and upside potential na 93%, and ratings natin na buy ratings tayo sa kanya, no? So nakikita naman natin dito yung free cash flow ng company for the past 5 years. So nakikita natin from 2015 meron silang 2.6 billion pesos free cash flow, and fast forward to 2019 nasa 5.2 billion pesos free cash flow na ang company. And also nakikita natin dito yung earnings per share ng company and free cash flow per share ng company. So, nakikita natin na mas malaki yung free cash flow per share, no? So, nangangahulugan nito na there's a file of cash meron ng company. And kapag meron file of cash ang company, the chances are pwede pa sila mag-improve, no? Okay? So, yung kanyang free cash flow yield ay nasa 24%. So, kapag nag-analyze tayo ng stocks o nagre-review, ang gusto natin makita, no, nasa 10% pataas yung kanyang free cash flow yield. So, which in this case, nasa 24%. Okay, and this is the moat analysis na company for the past 5 years. So, nakikita natin dito yung earnings per share na company growth ay nasa 24%. Cash from operating activities ay nasa 12%. Net income nasa 24%. Book value per share ay nasa 13%. So, overall, yung ratings natin sa kanya in terms of moat ay nasa 10%. Now, in terms of management level or analysis, so mini-measures natin dito yung ROIC and ROE ng company. So, nakikita natin dito, in 2015, meron silang 5.7%, and fast forward to 2019 na nasa 9.5% na yung kanilang ROIC, no? So, nakikita natin, no, na sa graph or nakikita natin sa chart na over the years nag-grow yung kanilang ROIC. And also, no, comparing to ROE ng company, nakikita natin dito na meron silang 7.6% ROE in 2015, and fast forward to 2019, meron na silang 13.47 ROE, no? So, nakikita natin also dito yung kanilang ROE ay growing, no? So maganda tignan yan, no? In terms of management analysis natin sa kanya, so nasa 9 tayo sa kanya, no, yung ratings natin. Yung pinakamababang ratings natin, no, sa mga stocks na nire-review natin, 1 is the lowest, 10 is the highest. Okay? Okay, now in terms of debt earnings na company, debt to earnings ratio na company, or debt analysis, so mini-measures din also natin dito yung kanyang debt to earnings ratio, no? So, nakikita natin dito yung kanyang debt to earnings in 2015, meron silang 4.5, and fast forward to 2019 na nasa 3.1 debt to earnings na lang ang company. So, nakikita natin also, no, na bumababa yung kanilang debt to earnings.
Okay? So, yung ratings natin sa kanya in terms of analysis natin sa debt ratings ay nasa 10, no? Okay, overall yung total score natin sa kanya ay nasa 29. Okay? Okay guys, kung gusto niyo mapanood yung full analysis natin sa company AUB, so nasa baba yung ating analyzations, no? Yung full analyzations sa kanya, yung year-to-year analyzations. Okay, yung pangatlo, no, lately ko lang siya nakita ng time na binubuo natin tong project, no. So, nang time na natapos ko yung banking sectors, napansin ko siya, no, itong company na to, no, UBP or Union Bank, no. So, nakikita naman natin dito yung kanyang yung kanyang data, no. Ayan. So nakikita na natin dito yung kanyang intrinsic value ay nasa 114.48 pesos per share ngayon, and yung margin of safety natin sa kanya ay nasa 91.58%, no? Or 91.58 pesos per share. And upside potential na 79%. And also may buy ratings tayo, and mayroon tayong buy sa kanya. Okay? So yung ratings natin sa kanya ay nasa buy. Nakikita naman natin dito yung free cash flow ng company for the past 5 years. Although na may negative sila, no? Okay, may negative, magpa-positive, magne-negative, pa-positive ulit, no? So nakikita natin na hindi stable yung kanyang free cash flow. Pero pagdating na dito sa earnings per share versus free cash flow per share, okay, nag-iba ng usapan natin, no? Kung titignan natin yung kanyang earnings per share ay nasa 11.52, and yung kanyang free cash flow per share ay nasa 20.59, and yung free cash flow yield ng company ay nasa 32%, no? So, kung viewers kayo ng ating channel, no, alam nyo na kung anong ibig sabihin nito at paano to i-interpret. Okay? Okay, now, pagdating sa moat analysis ng company, nakikita natin dito yung kanyang earnings per share growth in 5 years ay nasa 16%, yung cash from operating activities ay nasa NAM. Bakit? Kasi noong 2015, yung kanilang cash from operating activities ay nasa negative 65.6 billion pesos, and now nasa 26 billion pesos positive na yung kanilang cash from operating activities. And yung net income nila growth in 5 years ay nasa 18%. That's a good growth rate for the past 5 years. And yung kanilang book value per share ay nasa 8% growth in 5 years, no? So yung ratings natin sa kanya in terms of moat analysis ay nasa 9. Kung titignan natin yung kanyang ROIC, no, from 2015 nasa 10.12%, and fast forward to 2019 na nasa 14.17% na yung kanilang ROIC. Now let's compare ROIC to ROE ng company, no? Okay, nakikita natin dito from 2015 yung kanilang ROE ay nasa 10%, and fast forward to 2019 na nasa 14% din also, no? So truly, no, na yung ROIC and ROE ng company talagang sabay lang, no? Yung kanilang growth rate. Okay, that's a good sign. Pas yung ratings natin sa kanya ay nasa 10. Okay, no, pagdating sa debt to earnings ratio ng company, nakikita natin dito, no, from 2015 ay nasa 0, and fast forward to 2019 ay nasa 0.1, no, yung kanyang debt to earnings ratio. So nakikita natin dito na 0.1 lang yung kanyang debt to earnings. Yung kanyang debt to earnings ay sobrang baba, no? Kasi gusto natin makita kapag nag-analyze tayo or nagre-review ng stocks, no, nasa 3 below yung kanyang debt to earnings lang gusto natin makita. So nakikita natin dito nasa 0.1 yung kanyang debt to earnings. Sobrang baba na kanyang debt to earnings. That's a good sign, no? Kasi wala sila masyadong interest expense na kinikater sa company, no? In terms of debt ratings natin sa kanya, nasa 10 tayo, no? So, total ratings natin sa kanya ay nasa 29. Okay guys, no, again, kung gusto niyo mapanood yung full analysis natin kay UBP or Union Bank, so nasa baba also yung kanyang description. So, kung gusto niyo mapanood, panoorin yung ating full analysis sa kanya, nasa baba. Okay guys, no, so sa mga nag-request nito, no, this is my top 3 banking stocks. Okay? So, kayo guys, no, ano ba yung top 3 stocks na para sa inyo, no? Sa tingin nyo na para sa inyo. So, share nyo naman, no, para magkaroon tayo ng ibang idea, no? So, comment down below your idea para
para maging productive itong ating channel, no? So guys, maraming salamat sa inyo, no, sa suporta sa channel natin, and talagang it's still growing yung channel natin, no? Okay guys, no, kung gusto niyo makuha tong ating ginagamit, no, na screener, so please click down below para magamit nyo. Okay guys, no, hanggang dito na lang muna yung ating videos, no. Maraming salamat sa inyo guys, and as always, invest wisely, and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating, at marami pa kayong matututunan sa channel na ito. So maraming salamat.